Hello, good morning mga lalabs. Once again, pag-uusapan natin itong balita ng dahil sa shooting incident doon sa Bondi Beach Resort sa Australia na kung saan ay 12 ang namatay at naiuugnay dito ang Pilipinas bilang isang training ground daw kuno, no? Sabi ng Australian newspapers doon mga balita, no? Tapos, kasi tatlo yun sila mag-ama na si Sajid, ano ba ito pangalan ng ano na to? Akram, isang si Sajid Akram at Navid Akram, isang Indian national sa magtatay, na kung saan ay niugnay sa Davao. So, bakit nakapunta ng Pilipinas itong mga terorista kuno na to at sa Davao pa? Ano ang purpose? Tapos iniugnay ngayon ang Pilipinas dito at ang gobyerno ng Pilipinas ngayon through media ay inuugnay ang Davao sa terror attack doon sa Australia. So ito, basahin natin ang mga balita at may ano doon, no, si Basti Duterte. May patama sa gobyerno ngayon patungkol doon. So ano ba ito? So kahapon, itong balita sa Australia, no, ng Daily Telegram or Telegraph, Bondi terror attack. Father and son terrorist spent months in overseas ISIS o itong Islamic State hotspot. Itong allegedly na magtatay ay responsable daw sa Bondi Beach attack that claimed 15 lives had spent a month in the Philippines in the lead up their massacre, one of the world's top extremist hotspot. So sabi dito ng The Australian, Philippines linked to Bondi terror attack defense as killers trip revealed, no? Nang dahil dito sa Hanukkah na to, na Jewish Hanukkah festival, mga lalabs, mga bayot, na kung saan ay may nagbuwis ng buhay, pero sa alhamdulillah hindi siya namatay. Yung isang Syrian national na nakatira na sa Australia at isang fruit vendor doon, no. Inagaw itong ang baril ng isang nag-leak na Israeli national, yung puti na inagawan ng Syrian na yon. Ang pangalan ay si David Cohen, mga lalabs, mga bayot, na kung saan itong Facebook niya nag-leak ang profile of the Bondi Beach Resort shooter before it got deleted. His real name is David Cohen and he's Jewish from Israel. So, sinasabi dito ng DWAR Abante Radio na breaking news daw kinumpirma ng Bureau of Immigration na dumating sa Pilipinas noong Nobyembre 1 mula Sydney, Australia ang dalawang Indian nationals na sina Sajid Akram at Navid Akram na suspect sa Bondi Beach shooting. Sinabi nilang Davao ang pupuntahan daw na Davao na naman. Umalis sila ng Pilipinas noong Nobyembre 28 mula Davao papuntang Maynila at pauwi na sa Sydney ang plano nilang destinasyon. Taray, Davao na naman ang ayon kasi dito sa sa The Sydney Morning, Herald ba to? Itong CCTV captured moment alleged Bondi Beach. Ito yung masaklap, no, dito dahil ayon pa dito, but the pair who had just returned from a trip to the Philippines a known breeding ground for Islamic. Gibo. Sino pa? Romeo Brownie. Ang tanong lang dito, mga lalab, sa mga bayot,
May partisipante ba dito? May kinalaman ba dito ang gobyerno ng Pilipinas, lalo na itong ating Department of National Defense at ang ating Armed Forces of the Philippines? Bakit nila pinayagang makapasok itong mga teroristang magtatay na to sa Pilipinas at ginawa pang training or battleground ang Pilipinas? Matatandaan natin mga lalabs, mga bayot, yung 911 na World Trade Center na gumuho, na kung saan ay ilang taon nag-training doon yung terorista na yun na Zionist din sa kalaunan na pag-alaman, at hindi si Bin Laden. Kunwari lang yun, may eroplano doon na dumaan at binangga yung building doon na matayog, tapos gumuho kuno, pero hindi may nag-leak na video na napanood pa namin yun noon kung paano tinaniman ng mga Zionist, mga Jews, ang underground ng building na yun ng daan-daang mga matitinding bomba sa ilalim para pasabugin yung World Trade Center na yon. So ngayon, iuugnay ang Davao kasi alam naman natin sisirain ang Davao ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, nakikipag-ugnayan itong ating Armed Forces at Department of National Defense sa mga terorista. Para ano ba, ang plano siguro ng gobyerno ng Marcos, baka pasabugin itong Davao. Pero hindi nagwagi. So ngayon, si Mayor Basti nagbitaw ng patama matapos iugnay sa Davao ang Bonday mass shooter. So yung reaksyon ni Mayor Basti Duterte matapos lumabas ang ulat na mag-amang suspect sa Bonday mass shooting sa Australia ay nananatili umano sa Pilipinas, particular sa Davao, bago ang madugong insidente. So sa Facebook post, tila kinwestiyon at pinuna ni Mayor Basti ang framing ng balita na inuugnay ito sa umano'y narrative engineering ng Western media. Sabi pa dito ni Basti, ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of Philippine mainstream media and Western inclined kissers. Congratulations. Just kidding. I'm just guessing. Ito yung sabi niya. Lumabas ang naturang pahayag kasunod ng ulat ng Bureau of Immigration na nagsabing ang suspect ay dumating sa Pilipinas noong Nobyembre 1 at inuulat ang Davao. Pang-diversional tactic po ito mga lalabs, mga bayot, sa isyu ni Bongbong Marcos sa corruption. Marami sila ngayon, may balita pa na nag-donate daw si Bongbong Marcos doon sa United Nations Emergency Funds. So, Julio. So ito na naman ngayon para ma-divert dito ang issue ng corruption ni BBM at ang kanilang mga budget insertion sa 2026. So ngayon Davao ulit. So hindi yun Ang issue dito mga lalabs, mga bayots, hindi Davao. Ang ating gobyerno, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Bureau of Immigration, ang ating DND. Bakit ninyo hinayaan pumasok ang mga extremist na ito sa Pilipinas? At bakit ninyo pinayagan na doon sila mag-training sa Pilipinas para mangharabas ng mga tao doon sa Australia? So, ibig sabihin, nakipagsabwatan ang Pilipinas sa Israel dahil yung si Cohen na yon ay itong si David Cohen na to na nag-leak ang profile picture na to na isang Israeli national. So ang gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon nakipagsabwatan sa Israel, sa Amerika para
sa pagiging terorista, battleground na ngayon ng Pilipinas, training ground na ngayon ng Pilipinas ng mga terorista. Wow, under Bongbong Marcos administration. Palakpakan. Tapos ipo-point out ninyo sa Davao para sirain ang Davao. Pwede ninyo.